mula nung umalis ako, isa lang nasa isip ko, ang makapagbigay ng mas magandang buhay para sa pamilya ko. Kung fulfillment man sa'yo ang magbigay sa family, yes, you can do that. Pero with limitations, with boundaries, and yung mindset na ikaw muna bago sila. That's okay. Wala na akong extra, hindi ko masabi kasi natatakot akong isipin nila na nagbago na ako. Ang sakit isipin na ako yung palaging sagot sa problema nila, pero sino ang sasagot sa problema? Baka pag sinabi mo, mag-extra effort naman sila, talagang willing talaga sila na tulungan ka. Magpahinga ka muna, hindi magpahinga ka na. Iba na yung magpahinga ka na. Yeah, magpahinga ka muna. Sorry naman. Sorry. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi, chatters! Hello, how are you? I'm good. How are you? I'm fine. You're fine. I'm extra good today, actually. Why? Tama ba yung term extra good? Extra good. Wala, kasi parang meron akong kinaiinisan na tao. Parang pangbungad ng negative. Meron akong kinaiinisan na tao, pero mabait ako sa kanya. And then, I think nakuha na niya yung karma niya today. A little bit. Kasi medyo rude siya, so na-complain siya. Pero hindi ako yung Mm. nag-complain sa kanya. Yun lang, kwento ko lang. Ikaw, anong kwento mo? Ang kwento ko ito, naglinis ng dormitory namin. Wow. Off mo. Magka Off ko ngayon. Off ko ngayon. And then, yun. May general cleaning ng dorm. So, tumulong. Kunya-kunya. Char. Alam mo ba, kagabi lang may nabasa ako. Yung cleanliness. Di ba, meron yung, Ah, cleanliness. O, over daw yun. Kasi, clean na nga. Linis pa. Clean. cleanliness. Ako, ayoko maisip na yung day off natin, yun yung, yun lang yung day para maglinis. Hindi talaga siya yung day off na rest day. Ikaw kasi 2 days day off mo, di ba? Mm. Ah, so, Hindi, ngayong week isa lang. ay, Kasi saya. may long weekend ako next week. Isa lang, tapos But naglinis ka it's pa. fine. Okay lang kasi kunya-kunyaring linis lang. Mm. At saka, Photo op lang. first time Photo mo op lang lang naman, pala. ano na? Para sa photo lang pala. Yung nakakainis, parang politiko. Di ba ganyan yung mga politiko? Parang, Yeah. ikaw ha? Hindi, ang sasabihin ko sa'yo, okay lang yun kasi at least once mo lang naman ma-feel yun. Yung day off mo, tapos naglinis or may ginawa Mm. ka. Ganon. Wow, long weekend. Anong gagawin mo sa long weekend mo? Mamamasyal. Uh, Mamamasyal. Saan? Thailand? Or outside? Dito lang. Dito lang sa Thailand. Mm. Sabi mo, magre-resort. Oh, talaga? Saan? Diyan sa kabilang resort. Parang ganun lang. Parang ganun. Oh, at least iba, di ba? Ibang, mga tao yung makakahalubilo mo. True. At Mm. mag-relax. Yun Oh, naman yun yung naman, importante doon. importante. Mare-relax. Mag-relax tayo. Ano ba yung pinaka-relax Tuwing mo? uwan. Ano yung pinaka-relaxation mo? Ako, yung ano talaga, yung, hindi kasi ako nagsasunbait eh. So, yung may shade, Mm. basta yung nakatambay lang sa dagat. Yung as in talaga yun. Tapos makakatulog ka doon, gano'n. Ang Mm. ginagawa ko kasi yun dito, meron akong yung inflatable na na bed. Pag minsan pupunta ako sa seaside and then nag-ano, nag-hangout lang ako doon. Mm. Tambay lang. Tambay. Tambay Oo, tambay lang. nakaka-relax, di ba? Wala kang Nakakatulog. ginagawa. True.
Ako Ganun talaga. naman, pag indoor, either movie or book. Pero kapag outdoor, Mm. ganun din ako. Nagpi-people watch. 'Di ba? Hindi mo na sila Ay, ako, gina-judge. ayoko, Gusto mo ayoko. lang yung, ay, hindi mo Ah, yun. maganda kasi mag people watch pag may kasama kang, may kasama kang mapanglait. Hindi, Pero yung parang chill ako lang. hindi ko Yung, masyadong pinapansin. Ako kasi pag gano'n, yung talagang gusto ko yung nakaiga lang ako, tapos ano, nag mumuni-muni. oh, hindi mo. Tapos Ganun biglang nga. makakatulog ka na. Yan na yun. Oo, kasi relax talaga makakatulog ka. Hmm. Ako naman yung parang observant lang, yung parang ganito lang. Ginagawa niyo, ganun pala yun, maglakad. Ganun, ganun pala maglakad ng Ganun maayos. pala Ganun. Asa Nakakalo. bakit di ka marunong lumakad ng maayos? Hindi, parang feeling ko lagi ako mabilis maglakad. Ako din. Feeling ko. Di ba? Kaya pag minsan yung nababagalan ako dun sa mga kasabayan ko, yung mga staff ko, pag minsan yun, nagagalit na ako pag minsan. Bilisan nyo! Sobrang, sobrang tito mo naman. Hindi, kasi Okay. pag nasanay na siguro tayo kasi before, ako from elementary to high school kasi naglalakad ako eh. Every Mm, lunch break, di ba? mm. So parang nasanay na akong mabilis maglakad kasi ano na yung oras natin. Isang Yung oras isang lang. oras lang. Oo. Ganun. Oh, naka-apekto pala yun sa buhay mo ngayon. Yung lunch break mo nung high school. Ganun naman From sa, elementary to high from school. element. Tayo, hindi ka pa sasakay ng jeep nun, ha? Talagang Mm, lalakarin mo pa. Isipin mo yung lalakarin ko. Siguro mga 10 to 15 minutes na lakad yun. Siguro. oo nga. Or more than. Tapos pababa ka Feeling pa, ko tapos 10 to 15. pataas. Hindi naman, ang OA 10 nung to 15. Baka siguro 10 minutes, okay na yun. Parang max 10 minutes 10. na yun. Oh, kasi taga Baguio tayo, nalalakad kasi tayo lahat. Oo, lahat walking distance. Walking distance. Ako naman, But feels ko, oh, pag-iisipin mo, malayo siya eh. So eh, parang an impossible na 10 minutes, malalakad mo lang yun. Pero nung tayo. nagagawa natin. Oo, nagagawa natin yun, di ba? Chill kasi tayong Amazing. tao, 'di ba? Yung parang pag naglalakad tayo, may kausap tayo. O kaya parang yung hindi mainit, hindi nakaka-irita yung Hmm, panahon. Parang ini-enjoy true. mo pa yung simoy ng hangin, ganyan. True. Ako naman, feel ko kaya mabilis ako maglakad kasi yung adrenaline, yung buong araw mo lagi kang mabilis may ginagawa, ganoon. Kaya pag Ah, ganoon na rin pag naglalakad ka. Kasi sobrang naalala ko, tita mo naman. hindi, naalala ko si mama ko dati. Naiinis ako sa kanya kapag kasama namin siya magma-market. Ando doon na siya, tas kami ang layo pa namin. Tapos ngayon Ah, naiintindihan ko na siya na parang bilisan niyo wasted time kapag mabagal yung lakad. Ganon. Marami pa true. tayong That's true. gagawin. Ganon. So, That's true. na-feel ko na rin siya nung tayo na yung matanda. Pero totoo yun kasi parang nauubos yung oras mo eh pag hindi ka mabilis maglakad. Mm, yun nga. Hmm. Kasi yung lakad mo, oras na rin yun na nako-consume mo eh. Di ba? Truly. Speaking of lakad, alam mo ba na ang hirap palang ma-reach ang 10,000 walks. Kasi nung weekend, naglakad-lakad kami. Tapos pagod ako talaga. Feel ko pagod na pagod ako. Tapos pag-check ko, 4,500 walks pa lang yun. Sabi ko, di ba marami yung daily goals, 10,000 walks, ganon. Yeah, Ang hirap naman nun. Sabi ko, okay, fair enough kasi, ay hindi ah, hindi pa pala yun fair kasi half day. Eh di ba yung mga iba ilang oras lang? 2 hours, 1 hour, true. ganun may, Ano kasi yun, tumatakbo naman. Nagja-jogging talaga sila. nagja-jogging, Pero hindi walk. depende rin naman kasi yun sa ano sa work mo or sa ginagawa mo. Kasi sa amin, sa work namin, that's possible kasi lagi kami naglalakad. Okay. Ako din naman, hindi ko na na-achieve yun pag minsan. Sa Mm. work ko nga lang na-achieve yun eh. 10,000 Pag walks. busy days.
Pag busy days, lalo na pag high season na talaga, wala nang upuan yan. Oh my Dire-diretso talaga. gosh. Nakakapagod. Nakakapagod. Pag So minsan nga, pa nga, naabot pa namin 17,000. uy, grabe naman. So, advance ka na for the next day. May 7,000 ka na Oo. for the next day. 3,000 na nakabutin ko bukas. Yeah, yeah. Pwede pala yun ah. Okay, saan ang baon ng kwento ngayon? Ang baon kong kwento ngayon, ako lang. Char. Uy, actually, ang hirap pala nito ha, mag-source ng stories talaga. Kasi, 'di ba, nagtatanong tayo, nagpapa-email tayo, nagpapa-DM tayo, ganyan. Hmm. Kahit pa meron pa akong mga personal na, uy, magkwento ka naman para sa podcast namin, gano'n. Yung most of them, hindi sila nag-send. Hindi lang most of them, all of them pala. All of them hindi nag-send talaga. Siyempre kasi parang iniisip ko yung araw nila baka busy, baka wala rin talaga silang makwento, ganyan. Kaya sobrang pasasalamat talaga sa lahat ng mga nag-share. True. Mm. Ilan pa bang kwento natin? Two stories pa tayo, di ba? Oo. Oo. Kumusta tayo dyan? Nine. Hindi Wait. pa pala Meron pa naman close ako. to nine. Nine yun, diba? Tapos meron 10. Etong weekend, 10. Dalawa na lang. So, ito. And then last one na lang. Oh my Hmm. gosh! Ay, mag-end na. Oh my May gosh. Can you hinihintay believe tayong it? isang tao. May hi, hello po dyan. Baka Hello po. po. Baka naman, medyo busy ata siya. Hindi siya namamansan ngayon. Anyway, you have story today. Yeah, I still have. Sabi niya dito, magandang araw po. Tawagin niyo lang po akong Marie. Mm. Baka si Sheto. Char. Isa po akong OFW dito sa Middle East. Hindi 6 siya. na taon na ako dito. Hindi siya ito. Sa Middle East. 6 na taon na Mm. ako dito at mula nung umalis ako, isa lang nasa isip ko, ang makapagbigay ng mas magandang buhay para sa pamilya ko. Sa una, masarap sa pakiramdam. Yung unang sahod ko, ipinadala ko lahat sa nanay at tatay ko na bayaran yung utang, nakapag-aral yung mga kapatid, at nakapagpatayo kami ng maliit na bahay. Doon ko naramdaman na worth it lahat ng pagod, lahat ng luha at lahat ng gabi na umiiyak ako sa lungkot dahil malayo ako sa kanila. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang ako na lang ang pinanggagalingan ng lahat. Tuition ako, bills ako, grocery ako. Kahit minsan simpleng birthday ng pinsan, may magme-message sa akin ng ate baka naman pwede makahingi kahit konti, panghandala. At dahil ayokong may masabi sila, sige, padala ulit ako. Naging obligasyon na hindi ko na kayang tanggihan. Kahit minsan gusto ko rin masabihin na wala na akong extra, hindi ko masabi kasi natatakot akong isipin nila na nagbago na ako, na hindi ko na sila mahal. Kaya kahit wala nang natitira sa akin, kahit minsan ako mismo nagtitipid sa pagkain ko dito, basta makapagpadala lang. Pero ngayon, ito na yung hindi ko kayang itago. May iniinda akong sakit. Hindi ko sasabihin kung ano, pero malala siya at kailangan ng regular check-up, gamot at pahinga. At doon ako parang bumagsak. Kasi paano kung wala na akong lakas? Paano kung isang araw hindi na ako makapagtrabaho? Sino ang sasalo sa pamilya ko? At sinong sasalo sa akin? Masakit kasi sa lahat ng taon na nagbigay ako. Parang nakalimutan ko na ring bigyan yung kahit konting pagmamahal yung sarili ko. At nung panahon na ako naman ang nangangailangan, wala akong masasandalan. Ang sakit isipin na ako yung palaging sagot sa problema nila, pero sino ang sasagot sa problema? Minsan naiisip ko kung sakaling bigla akong bumigay, ano na lang ang mangyayari? Magagalit ba sila kasi hindi ko na sila masusuportahan? Malulungkot ba sila kasi nawala ako? O baka mas maiintindihan nila ako kung gaano kabigat ang dinadala ko? Ang totoo, hindi ko naman sila sinisisi. Mahal ko sila, sobra. Kaya nga ako nagsakripisyo ng ganito. Pero minsan iniisip ko rin, hindi ba dapat pamilya rin ang mag-aalaga sa iyo? Hindi ba dapat may balik din kahit konti lang para maramdaman mong hindi ka nag-iisa? Kaya ito ako ngayon. ah Hindi para sisihin sila, hindi para ipamukha ang lahat ng sakripisyo ko, pero ilabas yung sakit at bigat sa dibdib. Para ipaalala sa mga kagaya kong OFW, hindi tayo robot.
Hindi tayo superhero, may limitasyon din tayo. At kung lagi nating inuuna ang iba at nakakalimutan ang sarili natin, darating ang araw na wala nang matitira sa atin. Kung may nakikinig ngayon na anak ng OFW, kapatid ng OFW, o asawa ng OFW, sana maalala nyo ito. Hindi lang pera ang ipinapadala nila. Kasama dyan ang yung dugo, pawis at kalusugan nila. At sana, bago maging huli ang lahat, yakapin nyo rin sila at tanungin kung okay lang ba sila at iparamdam na hindi sila nag-iisa. Yun lang po at maraming salamat. Hello. Ano na ulit name niya? Mari. Hello, Marie. Thank you so much sa story mo and sorry to hear about your Situation. health. Oo, yung condition mo ngayon. And bumalik na ba siya sa Pilipinas? Wala Hindi naman pa. siya sinabi. Magpagaling ka, magpalakas ka, kasi enjoyin mo pa yung perang pinaghirapan mo. True. It's another sad breadwinner story for us. And thank you, Marie, kasi ito yung napili mong, hindi, parang sabi niya, hindi naman siya nagrereklamo or hindi naman siya galit or may pagsisisi. Gusto lang niyang ilabas yung nararamdaman niya, no? True. And thank you kasi ito yung safe space na naisip mo kung saan pwede ka mag-vent out. And we hear you. We hear you. And sometimes same sentiments din naman lahat ng OFW sa kanya. Actually, nung binabasa ko to ang tawag dito, nung nakita ko sa Reddit, nung binabasa ko to, sabi ko, ah, nakakalungkot din talaga na ganun talaga ang sitwasyon ng mga OFW. Most of the time, they have to create a facade that they are okay. They Mm-mm. are in good condition, situation, di ba? Kasi ayaw nilang mag-alala yung pamilya nilang iniwan sa Pilipinas. And another thing is, kung susuko sila, parang maraming, lalo na sa ating yung mga breadwinners na OFW, maraming nakasupport, maraming tag dito, Depende. naka-depend sa kanila. And pag sumuko nga sila, parang buong lahat ng dumedepende sa kanila, mawawalan din. Diba? True. Kasi yun naman talaga yung ginagawa ng mga OFW, lalo na yung mga old OFWs. They chose to be an OFW because they want to give better life for their family. Mm-mm. Ito. And it's really hard. It's really hard to sacrifice the time, the effort for your family. I mean, hindi naman para sa pamilya, but yung alam mo yung mawawalang oras together na Mm-mm. instead of having a bonding together, ganun. Pero hindi kasi tayo mapapakain ng ganun lang eh. 'Di ba? Yun yung kasi yung parang for me, that's my mindset na hindi tayo mapapakain ng bonding lang, ng pagmamahal lang. We have to give some effort. We have to sacrifice something in order for us um to live and to have a better life than what we are having before, 'di ba? Kaya kaya nalungkot ako nung una, parang masaya siya nung first part, parang masaya. It's biglang sinabi niya may problema siya sa health niya. Oh my God, sabi ko. Yun kasi yung kinakatakot talaga natin mga OFW na magkasakit tayo and hindi natin kayang sabihin sa pamilya natin kasi there is a possibility na uwi ka na lang. Ganon sila, di ba? And yung encouragement na makukuha mo sa kanila was more on for me, more on the negative side na uwi ka na lang kasi kesa magkasakit ka pa ng todo-todo dyan, ganun, ganon. Pero how? Paano yung buhay? Diba? Mm. Hindi naman, kung uuwi man siya sa Pilipinas, may pera kaya sila? May panggamot kaya siya? Kasi feeling ko naman, tayong mga OFW, kasi ako dito sa Thailand, I have the benefit of the health insurance here in Thailand. So parang kumbaga, pag nagkasakit man ako dito sa Thailand,
the Thai government will cover my expenses. Unlike in the Philippines, iilan lang naman ng mga OFW na nagbabayad ng SSS, PhilHealth, ng OWA membership nila, di ba? Ako personally, hindi ako nagbabayad sa mga yun. OWA? Number one is Hindi ka because member? hindi pa rin. Mm. Yeah, but I am planning to be a member ng OWA kasi nakita ko na parang marami naman sa talaga siyang benefit, di ba? Benefits, I should say. Pero 6 years na ako dito sa Thailand, but never ako naging member ng any government agencies. Mm. Actually, yung mga Yeah. OFW, hindi mo naman sila mabiblame. Firstly, hindi mo sila mabiblame kung bakit um, nila priority magbigay sa family nila bago sarili nila. 'Di ba? Kasi Mm, in a way, fulfillment para sa kanila yun eh. Na, uy, ako yung nakakapagbigay ako para sa family, ganyan. Second, hindi mo rin sila mabiblame na na ipaniwala sa family nila na okay lang sila. Na mm, hindi nila sasabihin yung current situation nila, yung condition nila. In her case, yung health condition niya. Hindi mo siya mabiblame kasi isa pang iisipin yun ng family niya eh. Kasi 'di ba syempre parang yung finances hindi na iniisip ng family niya, siya na. Hahayaan pa niyang isipin siya ng pamilya niya. Parang hindi niya na rin yun naisip na gawin. Hindi namin mm. sinasabi na mali yan. Or hindi natin sinasabi na ikaw kasi yung ganyan, ay ganyan, ganyan. Pero, pwede nating bigyan sila ng option na okay lang na hindi nyo ibigay lahat sa family nyo. Why? Because, katulad nung kay Marie, sinong tutulong sa kanya ngayon? 'Di ba? Sa condition niya, sa health niya, sa pagpapagamot niya. Second, sinong may, sino mag-aalaga sa kanya? Kasi wala siyang pinagsasabihan. 'Di ba? True. Siguro, natuto na tayo sa mga katulad ni Marie and sa mga future OFWs or sa mga OFWs ngayon, parang mag-shift na lang tayo ng mindset na it's okay to be weak and sabihin natin sa mga taong nasa Pilipinas, pwede tayong, as we always say, yung limitations, boundaries, na unahin muna natin yung sarili natin. Yun. Yun talaga yung pinaka-importante dun. Kasi, lagi nga natin sinasabi, sino ba ang nandyan para sa atin? Wala eh, kasi mag-isa lang tayo dito eh. In my case, hindi. Mm. Pero most lang mga OFWs, mag-isa lang sila dun eh. So, dapat, nandoon yung, sabi nga nila, you will save yourself. 'Di ba? You can only save yourself. Kaya wag mong ibibigay yung lahat. Ganon. Kung fulfillment man sa'yo ang magbigay sa family, yes, you can do that. Pero with limitations, with boundaries, and yung mindset na ikaw muna bago sila. That's okay. Kasi, actually, tama na tayo siguro sa... Kasi yung mga previous na episode natin, parang focus tayo dun sa mga breadwinners, kung ano yung dapat nilang gawin. Parang dito sa case na to, parang gusto ko more mag-focus dun sa family members in the Mm. Philippines na ano ba yung matutulong nila sa mga OFWs na family nila. Huwag humingi ng masyadong madaan. And know their situation as well. Kasi yung mga family natin sa Philippines, if they know our situation, I think they will have the understanding that we cannot provide a lot. That we have to save for ourselves first, diba? And that's a big thing, Hmm. diba? As an OFW, pag alam ng pamilya ko yung nangyayari sa akin, and at the moment naman kasi hindi naman sila demanding eh. But for sure if they know if ever that I have this kind of situation with Marie,
I think they will understand and they won't demand more from me, 'di ba? Na okay, unahin mo yung sarili mo kasi syempre uh, uh, health mo yan eh. Mm-mm. Kumbaga, and pera mo naman, kinikita mo naman yung gagastusin mo. And as much as possible, you you shouldn't depend on the OFW alone, 'di ba? Na parang sa ating dalawa, yung family natin, they still work for their own, especially our True. parents, 'di ba? Si mama at papa ko nagbabayad pa rin si papa ko, si mama nagbebenta-benta pa rin. So it's like they have their own extra income aside from the money that I'm sending to them every month, 'di ba? So parang that's a big help for the OFWs. Na Mm-mm. hindi lang sila parang pag hindi lang sila naghihintay ng ipapadala mo every Mm-mm. month, 'di ba? At saka parang sa case natin kasi, na-try na natin magsabi ng, oh, ito lang yung kaya ko, di ba? Parang dapat maging open din yung OFWs sa, sa kung ano yung nararamdaman nila. Kasi yung iba hesitant because yung mga nag-a-assume sila na baka ganito yung family ko, baka ganito yung family ko. Eh, what if hindi? Katulad ng sinabi mo, what if kapag sinabi mo yung nararamdaman mo, ang response nila is, okay, tulungan natin, ganun. So, kayong mga family ng OFW, since, ano naman siya, actually, parang may message din si Marie sa mga family, di ba, ng mga OFW. So, para sa akin naman, um, always check them. Always check them. Kasi lagi lang nilang sasabihin na okay lang sila. Pero kapag kinausap mo sila, may mga kwento yan. Doon sa mga True. kwento, doon sa mga kung ano yung mga nangyari sa kanila on that specific day, malalaman mo kung ano talaga yung buhay nila eh. And dun ka na, pwede ka mag-conclusion kasi sasabi lang naman ng OFW sa'yo na, okay lang ako. From their kwento, dun mo lang malalaman eh kung okay ba talaga sila. So talagang magkaroon kayo ng communication, constant communication sa mga family nyo abroad. Second is kayo na mismo yung mag-limit nung ipapadala nila. Ito lang yung kailangan namin. Kung gusto mo yung extra na ibibigay mo, save na lang namin for you pag nakauwi ka na para may pera kapag ka-uwi mo. Yung mga ganun, Mm. magkaroon din tayo ng initiative as family member na hindi lang nyo lang iisipin yung gastos nyo dito na pag umuwi kaya itong si nanay, si tatay, pag umuwi kaya sila, ano kaya yung pwede naman naming maibigay sa kanila? Like, pera nila yun, pero inipon mo. Gets mo? Mm. 'Di ba? Yung parang extra yung binigay nila. Wag mo naman yung extra yung binigay nila. Okay, gastusin na natin to. 'Di ba? Pakayaman tayo dito sa Pilipinas. Ganun. Kasi sabi nga minsan nga, hindi nga lang talaga financial yung problem here. Yung mga ibang OFWs, 'di ba? Yung, ano nila, ang tawag dito, yung, what is that? Yung kalinga. Anong term nun? Kalinga. Caress. Hindi. Yung pagmamahal ba? Yun ay, Pagmamahal. oo, kasi namimiss niya yung family niya, yung Pilipinas eh, 'di ba? So, ayun, kayo na mismo yung gumawa nung ganung mga klaseng efforts. Kasi in that way talagang nakakagaan ng pakiramdam. Kasi kami dito, sabihin na natin, parang hindi naman tayong hirap na OFW. Okay tayo sa work, okay tayo sa buhay natin, sa lifestyle natin, ganun. Pero meron pa rin tayong longing. Kasi namimiss natin yung family natin. So, sobrang thankful lang tayo kasi nasa situation tayo na yung family natin, nag-reach out talaga sa atin. And Mm. pinapa-feel nila kasi lagi tayo nag-uusap, diba, na namimiss din nila tayo, nalilesen yung pagkamiss natin sa kanila kasi nalilesen, diba? So, yung mga family members, sobrang laking bagay nun sa amin, nakausapin nyo kami. True. Huwag yung hihintayin yung mga kamag-anak niyong or yung pamilya niyong OFW na silang tatawag sa inyo. Dapat tawagan niyo din sila kasi Mm-mm. sometimes parang kumbaga
there are types na talagang ayaw din ng OFW makausap yung family nila because they are going through something. 'Di ba? Pero once na tumawag ang pamilya mo kasi hindi mo naman maiiwasan eh. 'Di ba? Mm-mm. Pero pag ikaw kasi yung OFW na ikaw ang tumatawag sa kanila, wala silang effort na tawagan ka. Wala din. Okay. Ganito na lang. 'Di ba naging family member tayo ng OFW? Ano yung mga efforts na ginagawa mo nun to reach out to tita before? Ako, kasi hindi pa naman uso ang ano eh, hindi pa naman uso. Yung parang first half ni mama na nag-OFW, parang hindi uso kasi ang Internet. Facebook pa noon Facebook, eh, wala talaga, pa. internet. Mm-mm. Talagang tawag ng tawag kung tawag lang. Kaya pag tumatawag si mama talaga through phone, kakausapin ko talaga siya. Kasi hindi ko naman ako pwedeng tumawag kay mama kasi mas mahal yun. Mm-mm. So talagang hihintayin namin yung tawag ni mama. And yun, parang pag kunyari, kunyari may pupunta ng Hong Kong, gano'n, pag sinabi ni Papang magpadala ng sulat, magsusulat talaga. Nagsusulat ako kay mama. Mm. Ganun din naman yung mga sisters ko. Nagsusulat din sila kung ano yung mga kwento nila sa buhay. Ano yun, mga, mga, mga updates na gusto mong malaman ng parent mo na nasa ibang bansa. Ganun. Then eventually, nung umuso ng internet, yun, nagtatawagan talaga kami. Yes. Mm-mm. Same lang din na meron kaming schedule na parang every weekend talagang may calls and nakahanda na yung mga kwento na Mm. positive. Yun din naman kami. Hindi na kami nagkukwento ng negative na parang wag mo na ikwento yung negative. Parang yung time na pantawag mo pang kakausapin mo all positive ganyan. Tapos, yun na, may Yahoo Messenger dati. Yun naman kami, Yahoo Mm. Messenger, nagchat-chat. Tapos, grabe kasi kami mag-update kay mama. Kahit pasaway kami, nag-update pa rin kami. Sobrang mag-update kahit na dumating din kami sa point na magkakahiwalay kami magkapatid, 'di ba? Pero True. ang sinabi kasi namin sa amin na parang malayo na nga siya, huwag kaming maghihiwa-hiwalay na apat. So, yun din yung effort namin na parang magkakasama pa rin kami kahit na minsan yung mga unforeseen circumstances na maghihiwa-hiwalayin talaga kami. So, yung effort namin na update lagi, ganun. And that's a big deal For for them. our Mm-mm. parents, yes, Mm-mm. during that time. Because alam mo, syempre nag-aalala pa rin naman sila eh. Hindi lang naman sila nagtatrabaho doon para kumita ng pera. Iniisip din naman nila tayo. Mm-mm. Kung kamusta tayo. Lalo na kayo kasi um, parang ibinilin lang kayo sa mga kamag-anak eh. 'Di ba? Mm-mm. And So at one parang point, iba kami lang na apat yung kayo, magkakasamang kayo lang. magkakapatid. Mm-mm. Oo, kaya parang kumbaga yung pag-aalala talaga ni tita noon is talagang todo-todo kasi syempre wala kayong parent na gumagabay sa inyo, wala kayong Mm. parent na susuporta sa inyo sa lahat ng bagay. Paiyak na. Hindi. Kasi iba, yun yung pagkakaiba naman nating dalawa. Kasi ako, meron akong parent na Mm-mm. naiwan sa Philippines, di ba? Though meron ka rin namang parent na naiwan sa Philippines, but there is this certain situation na hindi Present. pwedeng Present present. parent. Yeah. Wala kaming Yeah, present present parent. parent. Mm-mm. Ako may present parent ako. So, ayun. Yeah. Tapos, that's one for reaching out. And then, yung second naman is hindi talaga namin, as much as possible, di namin sinayang yung pagod ni mama na nag-aral talaga kami. Kahit na parang sobrang ma-friends kasi kami, mabarkada kasi. Siyempre, alam mo Mm. na yung situation na sometimes gusto mo rin maghanap ng other, yung makalimutan yung problema. Parang, tsaka masaya kasi mag-friends talaga. Pag teenager, lahat naman tayo. Wag nga kayong ano dyan. So, ayun. Di ba? So, nagpa-friends. Kahit na sobrang mabarkada, minake sure naman namin na hindi man lahat kami, pero katatlo kami. Minake sure naman namin na nag-aral din talaga kami. Tinapos din talaga namin. Ganon. Yun kasi yung goal namin na parang sige, hindi na okay magpasaway, parang magpapasaway, pero talagang tatapusin namin to, ganun. Kasi parang iniisip namin na grabe yung effort ni mama. Kasi aware din naman kami sa mga, hindi sinasabi ni mama, pero alam namin na naghihirap siya doon. So,
kami, hindi, mag-aaral, tatapusin ko to. Ganun. Para darating yung Hmm. time na, hindi na siya mag-abroad. Tapos kami naman, Yeah, o, di ba? tsaka may mga pangarap kasi talaga tayo sa buhay, kumbaga, di ba? Truly. Kasi kung wala ka namang pangarap sa buhay mo, bakit? Huwag ka na dyan mag-aaral, I di think ba? nagkaroon din yung point na na-inspire ako, na nagkaroon ka ng pangarap sa buhay because nakita mo yung situation na malayo yung Yeah. parents mo, tapos grabe pala pag walang pera din, alam mo yun. Kaya na parang na-inspire ka Mm-mm. na, aalis ako sa situation na ganito. We've been there, di ba? Yeah. So yun, yun yung sa amin. Ikaw naman, ano yung extra effort na ginawa ninyo para hindi naman masayang yung pagod ni tita? Yun, nag-aral din naman kami ng maayos. Nakapagtapos naman kami lahat ng magkakapatid. Though hindi yung kagaya sa inyo na bachelor degree, but still, we we finished a degree. And ako kasi, yung parang as much as possible, tinulungan ko talaga siya na hindi maging pabigat sa kanya. Para kumbaga, yung yung mga projects ko during my school years, actually, hindi ko talaga inaasa sa parents ko. As much as possible, nag-iipon talaga ako ng pera to cover those things. Kaya pag minsan di ako makasama, minsan nakakasama kasi I have the budget. Pag minsan sinasabi ko rin naman kay mama kung talagang kailangan na kailangan sa school tapos hindi ko kayang i-provide. I always choose the cheapest one. Parang kumbaga nung college, nung may field trip kasi part ng ano namin yun part ng curriculum namin, field trip. So, ako, parang pinili ko na lang yung pinakamura just to uh just to pass that subject para hindi rin maging mabigat kay mama, hindi rin maging mabigat sa akin na kailangan magbayad ng malaking ng amount na ganito. Kasi usually naman yung mga field trip nung panahon natin nasa 3,000 4,000 and that amount is huge that time, di ba? Parang Mm-mm. malaking pera na Mm-mm. yun para sa mga Mm-mm. OFW. Kasi before, pinapadala ng mga OFW, 6,000 7,000 malaki na yun. Mm-mm. Kung iisipin mo pa, kailangan mo pang mag-extra na ano. Kaya ako talaga hindi ko inaasa sa mga parents ko actually. Hindi lang naman kay mama. But sa lahat ng parents ko, yung mga projects ko, yung mga extracurriculum na ginagawa ko sa school, hindi ko talaga inaasa sa kanila. Parang kumbaga, gusto ko yung tuition lang. Tuition lang ang babayaran nila. Kung kaya nilang bayaran, okay. Diba? Bait mo naman. Parang Hindi inuwi, naman. parang ang sama ko palang ano. Hindi naman. Ako lang kasi, parang kumbaga, lagi ko naman sinasabi yun dito sa podcast na ayaw ko maging burden sa ibang tao. Kaya parang habang bata pa lang ako talaga, iniisip ko na I need to save for myself. Parang yun na kasi yung mindset ko na I will be the only one to help myself. Walang makakatulong sa akin na iba. Though I have the family that can help me, but of course, yun nga, ayaw ko maging burden sa kanila na. Kasi parang, um, na-experience ko kasi yung gano'n yung may tumulong sa akin tapos sinumbat. So parang yung pagtulong nila is hindi bukal sa puso nila. Though alam ko naman yung family ko, it will always be from their heart. But pag na-experience mo kasi yung gano'n, parang nakakababa ng dignidad, kumbaga, Mm-mm. nung mga panahon ko, nung mga kabataan natin. So yun, parang naisip ko na, yeah, I shouldn't depend on someone pagdating sa mga ganun bagay. Alam mo, Pagdating sa, iniisip ko din yan na parang toxic trait ba yun na parang um, nung, nung kaya mo na, parang dinistansya mo na yung sarili mo dun sa mga taong uh, tinulungan ka pero may sumbat. Pero ngayon na parang hindi ko na, parang hindi, wala akong better word na mahanap. Pero yung tumutulong ka tapos hindi, habang tinutulungan ka nila, dene-degrade ka nila. Kaya mm, parang
sa isip mo na parang kapag ako umokey na yung situation ko, gusto kong dumistansya na sa kanila and hindi na ulit hihingi ng tulong. Hindi ko alam ko parang pagmamalaki ba yung yung attitude na yun or parang gusto mo lang talagang mawala dun sa situation, sa ganong klaseng situation. Kasi parang sa kanila, ang tingin is, ay, ang yabang na niya kasi naka-asenso na siya, parang ganon. Hindi nila alam yung nararamdaman ko na nung tumutulong kayo, thank you, pero grabe yung nade-degrade ako, nade-degrade ako habang tinutulungan niyo ako. So parang, nung okay Mm. na ako, hindi ko naman sinasabing hindi na ako tutulong sa inyo, pero ayoko na kayo sa buhay ko. Kumbaga ganon. Mm. For me, actually it's toxic. But it depends on the ano eh, it depends on the situation before, 'di ba? Parang kumbaga or I should say it depends on the person. Kasi syempre may ano tayo eh, may tag dito, may pride ba tayo sa sarili natin na naka-asenso na ako so parang hindi ko gustong apiin ulit. Kasi there is a tendency na yung tumutulong sa'yo before sti- um has a better life now, 'di ba? Parang has Mm, a better life than you. mm, Still has a better life than you, 'di ba? Parang ayaw mong ayaw mo lang ipakita sa kanila na habang umaasenso ka, kailangan mo pa rin sila. mm. Kasi parang ganun yung labas eh. Parang kumbaga, yung lalo na pag yung tumutulong, yung parang may tinutulong pa rin sila sa'yo kahit na nakaka-asenso ka na sa buhay. Pero ano eh, ayaw mo ma-misinterpret yun na thankful ka naman during those times na tinulungan mo sila. Pero at the same time, nasaktan ka din eh during those times na parang Hmm. siguro kapag ka nakaalis na ka sa situation na ganito, um, isa na yun sa sign na nakaalis na ako sa situation na yun, is aalisin ko na rin yung mga taong nandoon. Tumulong ka Hmm. man o hindi. Diba? Ako naman kasi, though na-feel ko yung ganon before, but I think yours is worse than mine. Mm-mm. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, hindi na lang ay merong distance. I mean, dinistant ko yung sarili ko sa kanila. But it's not like I cut them off from my life. Parang, yeah, okay. Pagkakausapin nila ako, kausapin ko din sila. Yeah, yeah, Pag yeah. Ganun nga eh. may importanteng okasyon, okay, yeah, we can still talk like that. But Casual. hindi ako yung ipapakita sa kanila na na umasenso na ako, hindi ko na kayo kailangan, ganun. Or kaya yung Mm, ikakat ko na kayo sa life ko talaga, ganun. Hindi ako yung ganun. Parang kumbaga, if they will be the one to cut me out of their life, it's fine for me. Kumbaga, mm, it's a sign that whether they are in my life or not in my life, it's fine. mm. Hindi Basta ako yung kumbaga, unang hindi ako yung unang magkakat sa kanila. response lang ba? Kunwari, hindi ka na pinansin. Okay, hindi ka, ano pa, bakit ko papapansin? Parang ganun. Parang meron akong isang pinsan. Mm. Though hindi naman siya nakatulong sa buhay ko. I mean, hindi naman siya fine. In Kaya any nung way. tulong, kumbaga, in any way. But he cut me out sa lahat ng social media. Mm, So I said, okay, walang problema. And then now, parang sinasabi ng mga sisters ko na, bakit hindi mo pa rin siya i-add? Sabi ko, bakit ko siya i-add? Hindi mo na ako yung nag-unfriend, mm, nag-unfollow sa kanya. Sabi ko, and I don't have any issue about, I don't have any issue towards him. So, kung gusto niyang i-add ulit ako, di i-add niya ako. Kung di niya ako i-add, then no, di ba? Parang kumbaga, na we are all entitled to cut someone in our life, but we have to be responsible in adding, or we have to be responsible on who should we keep in our life, di ba? mm. That's true Yeah, naman. Okay, let's go back kay Marie. Um, ano naman, let's focus naman on her health. Kasi parang, whether we like it or not, it's a life or death situation. true. Kapag health na yung pinag-uusapan. And
sabi niya dun malala. Ganon. Hmm. And hindi naman niya nasabi kung nasabi niya na ba to sa family niya. Right? Hindi pa. Hindi Ayaw niyang pa. sabihin kasi Ayaw niya nga ayaw sabihin. niya mag-alala. So, ano lang, um, wini-wish ko lang na sana mahanap ni Marie yung pinaka-reason kung bakit niya sasabihin sa family niya yun. Para masabi na niya, bakit? Kasi kailangan niya ng tulong. Hindi True. porket ikaw lang yung tumutulong all your life, hindi mo na kailangan ng tulong at wala ka ng karapatan humingi ng tulong. I think it's the best it's about time na ikaw naman yung mag-seek ng help Tulungan. nila. Oo, kasi wala ka namang ginawa sa buhay mo din kundi tulungan sila eh. Deserve mo rin naman na matulungan lalo na Mm. it's a life or death situation. And hindi mo Eh, rin naman mm, alam kung ano yung mararamdaman nila eh. Like, baka pag true. sinabi mo, mag-extra effort naman sila, willing talaga sila na tulungan ka. And umuwi ka na ng Pilipinas, 'di ba? Para naman alagaan ka na nila. Kasi pagod ka na eh. Deserve mo na. True. Deserve mo na True. rin yung rest. Deserve na ng That's fine. katawan mo. Yung katawan mo na mismo yung nagsasabi na, pahinga ka na. And alagaan mo na yung sarili mo. Magpahinga ka muna, hindi magpahinga ka na. Iba yung magpahinga ka. Yeah, magpahinga ka muna. Sorry naman. Sorry, sorry, sorry. Magpahinga ka muna. Pag ikaw yung nasa situation ni Marie, um, right then and then, sasabihin mo ba sa family mo pag nalaman mo yung sakit mo or no? Hindi. Hindi. Hindi right then and there. Like, um, ako muna, talagang i-check ko muna. Ako kasi, kunwari, may nararamdaman akong sakit. Hindi ko talaga sinasabi yun. Kasi kaya ko pa yung katawan ko eh. Tapos, kahit nga minsan sa sarili ko, dinideny ko, hindi, ano lang to, normal na sakit lang. Ano lang to, Panadol lang to. Ganon. 'Di ba? Kasi Mm. parang, lagi ko kasing sinasabi na mind, lalo kapag yung nararamdaman, mind over matter, which is hindi maganda. Hindi maganda, lalo tumatanda ka na. Ganon. True. Pero, kapag nararamdaman ko na parang, oops, parang iba na to, may something na gano'n, nagsasabi na ako. Parang wini-weigh ko lang din. Gano'n. Kung sa Mm. situation niya, malala na, parang normal lang naman siguro na mag-step back. And then, alam mo yun, isipin mo kung paano mo ba sasabihin, kailan mo ba sasabihin, bubuelo ka, gano'n. Pero, I'll make sure na sasabihin ko. Hindi ko siya ikikip. Kaya nga sabi ko na wini-wish ko na sana magkaroon siya ng, alam mo yung makita niya yung reason talaga kung bakit niya sasabihin. Yung talagang timing. Right? Yung timing talaga niya. Hindi yung, wait lang, may sakit na ako agad. Ganun. Sasabihin niya. Kasi baka hindi rin siya maging ready sa response. At least kapag nakabuelo siya, nakapag-prepare din siya kung paano magre-response yung family. Whatever. True. Tutulungan ba siya or magre-reklamo ba sila? Kasi hindi naman natin alam yung family niya, diba? How about you? Over naman yung over naman yung magrereklamo yung pamilya niya. Hoy, hindi mo Ako, alam. May mga ganon. May mga ganon. cut them off pag ganun sila. Wag sila. Hindi sila family pag ganon. True. Di sila family pag ganun. Kasi di nila naiintindihan yung situation mo. It means that they are just after your money, di ba? Wala na tong pakinabang sa buhay. Pag ako yung sa situation niya, I would say yes. I would say it to my family right there and then. Ako kasi, pag may nararamdaman ako, para naman tayo, same tayo. Pag yung kaya ko pa, yung sarili ko, okay, I would. Pag minsan hindi pa ako tumatawag sa Pilipinas, hindi ko sinasagot yung mga tawag nila. Pag kunyari may nararamdaman ako, may sakit ako, ganun. Hindi ko sila kinakausap. Kasi ayaw ko nga mapakita sa kanila na may sakit ako. Pero pag minsan, parang naiisip ko, bakit ba kailangan kong itago? Wala namang, wala namang effect, kumbaga, kung sasabihin ko sa kanila na may sakit ako, ganun. I mean, may effect sa kanila, but of course, hindi, hindi naman ako gagaling, hindi naman ako lulubha kung sasabihin ko sa kanila, di ba? So parang, yeah, okay, sabihin ko sa kanila. Pag minsan, kasi, lalo na si ate ko, kasi si ate, kasi, ano siya, medical
medical field yung background niya, di ba? So parang pag minsan may nararamdaman ako, tatanong ko siya, paano yung ganito? Pag ganito, ganito, ganito. Sinasasagot naman niya ako. So, sa ate ko, alam niya yung mga nangyayari. Kumbaga. Yun naman yung maganda kasi dapat aware ang family. Pero, kasi Para kung ano man syempre, yung mangyayari din sa'yo, di ba? Handa din sila. mm, true. Yeah. Ayun. So, Kaya sana yun. lang Kaya yung mga talaga. OFW, yeah. Hindi, gusto ko lang sabihin yung mga OFW dyan, kung may mga OFW man tayong mga listeners and mga kapamilya ng OFW na we always have to make sure that we prioritize ourselves, di ba? Especially our health. Kasi hindi na natin matutulungan yung pamilya natin kung magkakasakit tayo ng malubha, Truly. gaya ni Marie, di ba? Kasi sabi Mm. niya parang malubha na yung sakit niya and it could affect their finances, di ba? So, yeah, kung mga ganong bagay na, you have to make sure that you will inform your family para alam din nila yung situation and uh, matulungan mo yung sarili. Diba? Yes. Sana gumaling ka na, Marie. Sabihin mo na at your True. own, ano din naman, decision kung Pace. kailan. Yeah. So, ako, yung ano naman, gusto ko ring pag-usapan kahit a little bit lang na bakit ba may OFW? 'Di ba? It's because Number. hindi, ano? Ano? Ako sasagutin ko na saan. Ano sabi mo? Number? Number one Ah, reason is ayun. O, so, yun nga. Sige, go. nag-uunahan. And then, number one reason is the economy of the Philippines is not good. Diba? We don't Mm-mm. have good opportunity in the Philippines. That's why we have OFW. Mm-mm. And of course, every Filipinos deserve and wants a better life for their family, and we cannot find that in the Philippines. Mm-mm. That's my perspective. That's my reason why I am an OFW. Diba? Mm-mm. Kasi yung kinikita mo dito sa ibang bansa, hindi mo kikitain to sa Pilipinas eh. Mm-mm. Totoo yan. Diba? And Na kahit same, sabihin na yeah, natin same na ano ha, yung same field mo ha, yung same same field, talagang same position, position, ganyan, hindi talaga. yeah, hindi mo kikitain. Pero Mm. pag may business ka, yes, of course, diba? And second reason ko is I want to be independent. Kaya nag-OFW ako. Mm. Yun talaga yun, actually. Well, bata pa lang naman ako, I really want to be independent. Kasi back in the Philippines for 3 years, naging independent din naman ako eh. Na lumipat ako ng ibang lugar para magtrabaho, di ba? So yeah, yun lang naman talaga. Yung number one, yun naman talaga yung pinaka-reason dun eh. We don't have good opportunity in the Philippines. We don't have good job, good compensation in the Philippines. And Mm. the Philippine government is just corrupting us. Here. Mm. Bumabalik na naman tayo sa, ay, Actually, yun, nako. gusto ko talaga siyang pag-usapan kahit a little bit lang na yun talaga yung reason eh. Yung sistema na meron tayo sa Pilipinas na pwede naman pala, alam mo kung iisipin mo, bakit gano'n, no? Sobrang extreme. Extreme rich and extreme poor. Bakit may gano'n? 'Di ba? Hmm. Tapos, sino yung pinaka nahihirapan? Yung middle class actually, I mean yung the working class. Kasi laging may program for the poor, pero sa mga working class wala. So kami Wala. kaya naming magtrabaho, kaya na may skills kami. Pwede naming dalhin na lang to sa ibang lugar kung saan mas marami kaming kikitain, benefits and all, 'di ba? So, yun para sa akin yung sistema na ganun. Yun yung talagang reason, isa sa reasons isa sa mga rason kung bakit may mga OFW. And sana after nitong mga korap-korap na issue, after na may mapanagot, sana meron. Talagang gusto ko na talaga mag-novena. Alam mo yun? Kung Mhm. pwede, pwede ko na, sinong pwedeng awayin, sinong pwedeng lapitan, ganyan. Anyway,
pagkatapos nito, sana magkaroon ng, alam mo yung sistema na ganun, na parang instead of focusing on the poor people and parang and giving more benefits sa mga mayayaman, ganun. Parang more on yung mga working class, yung talagang nagpapatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas, 'di ba? At bigyan na lang natin ng Actually, for me, option, I would, yeah, continue, bigyan na lang sorry. natin ng option yung mga OFW na, okay, gusto mo mag-work, not because hirap na hirap ka na sa Pilipinas, but because you wanted, ano lang, to explore, yung ganon. Hindi dahil hirap na hirap ka na sa buhay. At True. saka, alam mo, pag naiisip ko, grabe no, yung mga, yung mga Pilipino, ay hindi ko minamasama ha, pero ini-slave sila ng ibang lahi. Parang hindi, alam mo kapag inisip mo lang kasi na parang, okay, sobrang respect natin sa kanila, kasi grabe silang yung effort nila, ganyan. Pero pag iisipin mo, ganun lang yung ano tayo sa ginanon tayo ng ibang lahi. Ganon. To think, to think that we were part of the first world country before. Parang grabe parang umaano ulit tayo sa slavery. And even in the Philippines, kahit sa Pilipinas, yung mga minsan amo din nila is ibang lahi din. Parang hindi ko Mm. kayang minsan tanggapin na ganun. Na to think na minsan yung mga nagdi-DH pa, meron pa silang mga meron pa silang mga degree yung iba para lang makaalis sa Pilipinas. Yun muna yung work nila. 'Di True. ba? Mas magaling pa sila, mas may manners pa sila dun sa mga amo nila na I cannot. Parang dahil dun sa corruption, parang nagkaroon ako ng mindset na gano'n na parang ayoko, hindi ko gusto. Ayoko na ano yung mga Pilipino. Ano naisip ko? Well, actually, it will always start from yourself, diba? You have to be the change that you want to have. Oo, nandoon na tayo, pero si, nasa ano kasi tayo eh, nasa isang society na pipigilan ka eh. Alam mo yun? Kaya sabi ko nga sa'yo, yung Nasa isang working class, society tayo na nababayaran ng dignidad mo. yeah. Tingnan mo yung parang sobrang kayod ka, nakapagtapos ka naman, pero magkano lang yung sahod mo? Grabe. 'Di ba? Pero kapag dinala mo yung mga skilled, madiskarteng tao sa abroad, ay grabe yung kikitain nila. Mas mataas pa dun sa nakagraduate sa Pilipinas. Totoo yun ah. True. Wala akong gustong True. i-offend, wala akong gustong i-degrade. I'm just saying the truth. Yung totoong nangyayari. Ganon. Yun Totoo. lang. Totoo naman yun kasi. Well, hopefully we could experience in this lifetime that the Philippines will be in a better place than Mm-mm. placement. Placement? Mm. Situation? Alam mo, gusto Ay, kong magbigay well, ng example. May mga staff kami, housekeeping staff. Hindi sila magaling magsulat, hindi sila magaling magbasa, pero dahil may good opportunity dito sila sa abroad, back home, nakakapagpatayo sila ng bahay, nakakabili sila ng lupa, kakapag-graduate diba? sila ng mga tao. Though meron din naman yung mga iba kasing cases, hindi naman lahat, pero generally na to. So, hindi sila marunong sa mga ganun, pero dahil may opportunity dito sa ibang bansa, nakakaangat sila sa buhay. Nakakaahon. Diyan nga lang sa Pilipinas yung ang daming demands to apply for a job, but the compensation is very minimum. Kumbaga. Mm-mm. Hindi Mm. gaya sa ibang bansa na, "Oh, okay, you have the skills for a bartender, your rate will be like this." Totoo Same yan. as same as the professionals. Totoo Because you have the yan. skill. Sa Pilipinas, first job mo, kailangan mong bachelor degree, have experience, 3 years experience from that position. How can you have how that experience kung wala kang mapasukan na trabaho, di ba? Pag minsan iisipin mo din yun eh, na parang imposible na yung mga hinihingi nilang mga qualification for an employee.
for a certain position. Pero ang bayad lang naman nila ay napakababa lang. Di My ba? first So parang, job. My first ever job. Wow, parang okay, ang laking company, ganyan. First interview, my second interview, my third interview, hindi pa sa babiyahe ka pa para sa third mm, interview. Tapos pagdating mo doon, okay, eto na to. Tapos magti-training ka pa sa ibang lugar din, pero gastos na nila yun. Pero pupunta ka sa ibang lugar, pero pagdating mo doon, yun lang yung makukuha mo. Talaga ba? di ba? Tapos yung second job ko sa tayo eh. Pero yung talagang formal na job, yung second job ko, ang laking company. Pero talaga ba? Ito lang. Parang, oh, ito lang talaga. Parang grabe. Kaya Di minsan may ba? intindihan mo rin yung mga ibang tao na tumatanggap ng extra na job. Kahit minsan na Mm. parang, uy, mali yan. Pero, okay, gets kita. Parang mapapaganong ka din. Kaya hindi mo rin masisisi. Kaya hindi mo rin masisisi na parang maraming nagtatayo ng VA, VA jobs sa Mm, Philippines because the compensation there is really big. Kahit nasa true. Pilipinas ka lang, malaki ang kikitain mo kasi hindi Philippine-based yung company mo eh. Mm-mm. Totoo. Di ba? The best. Best option ng VA. Want to be VA. Sana nga kinarir na lang natin yun eh. Kasi nag-dream ako nun, di ba True. nag-VA tayo nun? Pero meron na akong dream na company. Noon pa lang gusto ko na Mm. yung company na yun. Yung next ko na pinasukan. Talagang naghanap ako ng friend ko na nag-work doon. Para may pasa yung CV ko doon. Tapos, There's wow, nothing wrong about that naman, actually. sabi ko ganun. Ano, nakapasok ako sa company na to. Pero, parang mas gusto ko yung VA. Mas malaki yung sahod. Though, syempre, kalaban mo din doon talaga yung kapag night shift ka, di ba? Yun lang Oh naman eh. yeah, Pero, kakapag-adjust ka din naman. true. Pero ano din naman, marami na kasing ano ngayon eh. Marami ng klase ng VA, may mga morning shift na, Yeah. di Pag ba? Lalo Australia-based. na Gusto pag ko nga yung Australia. Australia-based, yeah. Yun Ah, talaga, same time as the Philippines. So parang, okay, mm, you can handle that thing. Yeah, parang, you're you're also working as a Filipino worker. I mean, mm. Filipino company. Pero, ang kinikita mo eh, malaki. Yeah. Meron pa yung ano, share ko lang to, mabilis lang. Nung isang araw pinag-uusapan namin, sabi ko, bakit kaya ganun no? Yung sa school, sino kasi yung maraming pera? Sino kasi yung maraming pera? Basta meron kami napanood na maraming pera. Tapos, nakakainis, sabi kong ganun. Si Lebron. Kasi si Lebron, may announcement siya. Tapos, Mm. sabi niya doon sa announcement niya, so parang yung mga ibang tao, nag-a-assume na parang magre-retire na siya. Tapos, yung ticket sales, ng 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 game, sobrang umakyat, parang from $40. Sabihin na lang natin to, hindi to yung exact. From $40 naging parang $800, parang ganun. Dahil dun sa announcement niya na yun. Tapos parang sabi ko, alam mo, nai-incident talaga ako sa school sa education, sa school, parang ganun. Kasi dapat nag-school lang tayo ng mga basic, tapos kung ano na yung gusto mong gawin sa buhay, yun talaga. Kung nag-basketball, ganun, para magfo-focus ka sa basketball, di sana ganito kinikita mo, kung ang galing-galing mo. Di ko, ako ang pinocus ko, parang kunwari, broadcasting, di expert na rin sana ako doon. Yan. Tapos, after one day, yung ano pala, yung announcement niya na yun is meron siyang bagong endorsement. Wala, hindi pala siya yung magre-retire pa. So, ano yun na naisip ko lang na sana yung ganong-ganong sistema din, no? Na parang pag may program, yung parang basic lang yung education, yung pinaka-basic, yung talagang magagamit mo in everyday of your life. And then after nun, yung magkukuha ka na lang ng Magpo-focus ka na program sa gusto. sa gusto mong career. Ginawa naman natin sa Pilipinas yon yung K-12. Kasi, actually for me, Ang haba nag-agree pa ako din. sa'yo sa ganon. Nag-agree ako sa'yo sa ganon. But, kasi at the early age, hindi mo naman talaga alam kung anong gusto mong magawin sa buhay mo. Di ba? Hindi naman. Parang, so, kailangan mo talaga din mag-aral. So, yung pupunuin mong, sabihin na natin 10 years of Mm. education. I think that's enough. And then for the next years, next succeeding next years, parang
mag-focus ka na talaga sa kung anong gusto mong gawin sa buhay. Which is, the K to 12, gano'n naman yon. Ang problema nga lang doon is hindi nila napatupad ng mabuti. Kaya parang, it didn't work. Parang sabi lang, hindi nag-work. So parang bumalik na naman sila sa dati nilang sistema. Parang hindi nag-work. Parang hindi na patupad ng maayos. Parang, parang binalik na naman nila ang Pilipinas sa, wala na yatang K to 12 na naman sa, sa Philippines. Or still have. Hindi ko alam. Yung pamangkin ko, grade 7. So, meron pa siguro. Grade Siguro. 7 pa eh. Meron pa grade 7 eh. Meron pa naman. Siguro, inaano pa lang Grade 7 nila. first year. Actually, Ah, ako agree naman ako sa'yo na okay yung K to 12. And, expected na parang, syempre hindi tayo sanay. So, ang daming nagrereklamo. Yung parang yung mga ganun, yung konting changes, tapos nagrereklamo agad. Sana yung mabago din yun sa Philippines. Na true. hindi We mo pa have to naman, try hindi mo first. makikita yung result ng isang bagay sa 1 year mo lang pinapatupad, sa 2 years, sa 3 years, sa 6 years. It will really take time, yung result. Ganon. So, True. tayo kapag, okay, meron naman yung parang nakikita mo na may some changes, tas ayaw mo. Hindi pwede yung ganun, ayaw mo. Dapat different way mo siya titignan na parang, saan ba to efektibo? Ganon yung effectivity, hindi yung ayaw mo. 'Di ba? Masyadong ano 'to, ang haba nito, hindi talaga, wala talagang Extra gastos, change. kumbaga, parang gano'n ang iniisip kasi ng mga Pilipino before na, Tama din ay, naman. dagdag na naman sa gastos. Gets naman Totoo, yun. extra gastos naman talaga yon. Pero, it will help you to gain more skills eh. 'Di ba? And Mm. hone your skills as well, 'di ba? Kung ano mang merong skills na meron ka. Tingnan mo, Pero from ang problema OF. kasi talaga doon, ang problema kasi talaga doon is yung tao na mismo na dapat alam mo sa sarili mo kung ano talagang gusto mong pasukin na trabaho para hindi ka papalit-palit ng course. Kasi kahit naman sa panahon natin, meron naman mga ganun, 'di ba, na nagsishift ng course kasi ay parang hindi para sa akin to. Mag-shift ako ng nursing. Ay, parang hindi na naman para sa akin to. Mag-shift ako ng HRM. Parang may mga ganong tao, 'di ba? So parang Sino kaya yung mga tao? may mga kakilala akong mga ganon. But yeah. Ako Okay. kasi, ako kasi from no, nang bata pa lang ako, alam ko na talaga kung anong gusto kong gawin. So parang, Wow. okay. Eh, kasi ako Dapat talaga gusto hindi ko ka na mag-work nag sa 10 ganito. years. Hindi ka na nag 10 years education. Talagang Kung pumasok ka pwede na lang. talaga. Kung pwede lang, why not, diba? Pero kailangan natin mag-aaral. So yun, bata pa lang naman ako, alam ko talagang gusto ko sa ganitong field ako. Pero ngayon, na tumanda na ako, parang sabi ko nakakapagod pala siya. Lahat So, naman kasi nakakapagod actually. true. It's just a matter of enjoyment, diba? Mm. Kaya Marie, naintindihan namin na napapagod ka na. Kasi kami din, pagod na din kami. And then, pero, wish talaga namin is gumaling ka. Gumaling ka na. And makauwi ka ng Philippines kasi sometimes yung medication, it will, syempre, will help you. Pero yung care na, ay yung pag-aalaga ng family, iba din yan. Iba din yung matutulong sa'yo para gumaling ka. That's true. Yeah. But I have to disagree a little because yun nga, gaya nung sabi ko kanina na it depends. If you have the means to have the treatment in the Philippines, then go. But Mm. if you have the benefits in UAE na Mm. pangpagamot mo, then stay there. Ah, Baka yeah. Grab mo din malad, naman. Mm-mm. yeah, di ba? Kasi Mm. baka umuwi ka lang ng Pilipinas, wala kang mga SSS, wala kang pangbayad sa ospital. So, mamamatay ka din naman. Yeah. But don't do it alone. Share Yeah, it to your don't do it family alone. or someone na talagang trusted. And always pray. Pray ka lang. That's true. Yeah, That's prayer true. works talaga. Totoo yan. Mm. Sinasabi ko sa'yo. Kausapin mo lang si Lord na bigyan ka niya ng Palakasin ka. lakas. Oo. Na malagpasan mo to. Tutulungan ka niya Mm. for sure. Yes, that's true. Ililid ka Kaya niya kung yon, ililid ka niya kung saan talaga kanya talaga ipupunta. Talagang iba na true. sa kanya ipupunta. Hindi, reality lang, 'di ba?
Kasi True. kailangan talaga ng acceptance eh. Meron talagang tayong mapupuntahan. Pero ipag-pray mo lang talaga na lumakas ka pa Yeah. para ma-enjoy mo ang Yeah. life. And yun, sa mga chatters natin dyan, gaya nga sabi ko kanina na if you have a family member or if you are an OFW, you always have to make sure that you share everything to your family and make sure that you are updated about your OFW family member para naman hindi mabigat sa kanila yung dinadala nilang problema at hindi rin as an OFW hindi rin mabigat sa iyo yung dinadala mo kasi may tutulong sa iyo o may susupport sa iyo sa pinagdadaanan mo, 'di ba? Kaya yun. Hopefully, Marie, hopefully magkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin na sa pamilya mo kasi mas mapapadali yung pag-handle mo ng situation mo if you have the support from your family. Diba? Yeah, I agree. Yeah. Ayan. So Thank you! yun, mga chatters, yeah, maraming salamat ulit sa inyo sa pakikinig sa aming second to the last episode of the season. And thank you kay Marie for sharing this story because we are quite ano ba? Moved and touched. Moved and touched to Mm-mm. this story as an OFW, diba? Parang kumbaga pure yung sinasabi na totoong nararamdaman na sa OFW. So, yun. Mga chatters, pag gusto niyo pa mapakinggan ang aming mga previous episodes, please follow our social media, the Group Chat Podcast with BNB sa Facebook, Spotify, YouTube, and of course sa TikTok. Mga chatters! Yes. Talaga, mga chatters! Kung meron pa kayong stories na gustong i-share, TJC podcast. Di ba? Nakalimutan ko na naman. Ano na yun? TGC, tgcpodcast.ph at TGC pod. gmail.com. Okay. tgcpodcast.ph@gmail.com. Send lang kayo ng stories niyo dyan. Ayun. Yes. Thank you, Medyo nagmamadali Marie! kami kasi paubos na ang oras namin. Bye. Thank you, Marie. Maraming salamat, Marie, sa iyong story. Okay. Bye! Thank you so Yes. Bye, much. See you chatters. again. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.